Tiningnan ni Zunayan kung may luha ba ang kanyang mata dahil napansin nga raw yata ni Zofan na kaiiyak pa lang niya. Sinabihan niya rin si Zofan na kakakita pa lang daw nila pero kung ano-ano na raw agad ang mga sinasabi nito. At dahil napag-usapan na rin daw nila ang paggawa ng sandata, may kasalanan rin daw sa kanya ang ating bida. Sinabi ni Zunayan na nangako nga raw sa kanya si Zofan na pupuntahan agad siya nito sa sandaling makahanap na ito ng isang high-quality monster core. Napakatagal na nga raw niyang naghihintay pero hindi man lang siya nito pinuntahan kahit na isang beses. Nangatwira naman si Zofan nang hindi raw siya maaaring sisihin ni Zunayan dahil napakalayo naman daw ng Zonglin City. Matuwa pa nga raw ito dahil binisita niya agad ito noong malaman niya na naroon din pala ito sa trading center ng Zonglin. Nagtanong si Zunayan kung ano raw ang rank ng sandata na gustong ipagawa ni Zofan. Sinabihan niya rin ang ating bida na ilabas ng araw nito ang mga dala nitong materyales at nang matingnan na niya ito. Naisip ni Zunayan na gagawa nga raw siya ng isa pang sandata bago siya umalis ng Zonglin City. Ituturing niya nga raw ito bilang kanyang pamamaalam sa pinakamamahal niyang karera na pagiging isang blacksmith. Sinabi ni Zofan na nasa loob daw ng mga kahon ang kanyang mga materyales, tingnan na nga lang daw nila kung may magagawa bang sandata si Zunayan gamit ang mga materyales na ito. Nagtanong si Zunayan kung ano raw ang ibig ipahiwatig ni Zofan, mukhang minamaliit na nga raw nito ang kanyang kakayahan. Bakit pa nga raw ito nagdududa sa kanya kahit na nakita na nito kung ano ang kanyang rank sa blacksmith zone? Sa pagtatampo ni Zunayan ay pinagyabangan na rin ito si Zofan, sinabi nito na sa totoo nga lang daw ay isang araw siya sa pinakamahusay na advanced blacksmith na mahahanap nito sa loob ng trading center. Kahit nga raw A-rank monster core pa ang kanyang gamitin ay magagawa niya raw makagawa ng isang magandang kagamitan, idagdag pa nga raw na kailangan na lang niyang gumawa ng isang A-rank weapon para maging isa na siyang Grandmaster Blacksmith. Agad na nakilala ni Zunayan ang rank ng materyales na dala ni Zofan dahil na rin sa aura na inilalabas nito. Sinabi ni Zunayan na isang araw itong A-rank monster armor, napatanong siya sa ating bida kung saan daw niya ito kinuha. Huwag nga raw nitong sasabihin sa kanya na ninakaw niya lang ito sa iba. Nangatwira naman si Zofan at sinabi na hindi niya raw ito ninakaw, sinabi niya sa kanyang big sis na si Zunayan na napakaliit naman daw ng tingin nito sa kanya. Bago nga raw ito magduda sa kanya ay tingnan nga raw muna nito ang laman ng isa pang kahon. Napatanong si Zunayan kay Zofan kung naroon rin daw ba ang A-rank monster core ng halimaw na pinagkuhanan nito ng dala nitong monster armor. Siguro naman daw ay mali siya at hindi ito isang A-rank monster core. Sumagot naman si Zofan nang hindi nga raw ito ang A-rank monster core ng halimaw na pinagkuhanan niya sa dala niyang monster armor. Natuwa si Zunayan dahil tama nga raw siya. Sinabi rin ni Zunayan na sa kasalukuyang lakas daw ng ating bida ay hindi pa raw nito makakayang kontrolin ang isang sandata na gawa sa isang A-rank monster core. Pero laking gulat ni Zunayan noong makita niya na isang ang A-rank monster core ang dala ni Zofan, na inis ito sa ating bida dahil sinabi nga raw nito kanina na hindi A-rank monster core ang laman ng kahon. Nagpaliwanag naman ang ating bida na ang ibig sabihin daw ng sinabi niya ay hindi ito ang A-rank monster core ng halimaw kung saan niya kinuha ang dala niyang monster armor, hindi nga raw ito parehas na halimaw dahil sa ibang A-rank monster niya nga raw ito kinuha. Naisip ni Zunayan na noong huli nga raw silang nagkita ay dinalhan siya nito ng isang mutated monster core, tapos ngayon nga raw ay nagawa naman siya nitong dalhan ng A-rank monster armor at A-rank monster core. Napakahirap nga raw pumatay ng isang A-rank monster kahit pa advanced warlord pa ang isang expert, at mas lalo nga raw mahirap kapag dalawa pa ang mga ito. Napapaisip si Zunayan kung isa ba raw prodigy si Zofan na nagmula sa isang war god family. Pero wala pa naman daw siyang naririnig na war god family na may apelyidong Zo, marahil nga raw ay ipidinala lang kay Zofan ang mga priceless item na ito para ipagpagawa ng sandata ang isa sa mga elder ng pamilya nito. Pagkabuntong hininga ni Zunayan ay humingi ito ng pasensya kay Zofan, sinabi nito na hindi niya nga raw matatanggap ang ipinapagawa ng ating bida. Nagtanong si Zofan sa kanyang sister Nayan na hindi ba raw sinabi nito kanina na hindi problema sa kanya ang gumawa ng sandata gamit ang isang A-rank monster core. Sumagot naman si Zunayan nang sinabi niya nga raw yun at hindi nga raw siya nagsisinungaling. Pero posible lang daw ito kapag ang mismong expert na pumatay sa dalawang A-rank monster ang siyang nagpunta doon. Kakailanganin nga raw ang expert na yun para mapigilan ang pagwawala ng mga natitirang enerhiya o aura ng halimaw habang isinasagawa ang pagbubuo ng sandata.
Naisip ni Zofan na akala nga raw niya ay may ibang problema na sasabihin si Zhu Nayan, yun daw pala ay kagaya din lang ng proseso noon ang gagawin nila ngayon. Sinabi ni Zhu Nayan kay Zofan na nagpapasalamat daw siya dito dahil dinalhan siya nito ng A-rank na monster core at materyales para sa paggawa ng sandata. Pero mapapagalitan nga raw si Zofan kapag dinala lang nito sa isang advanced blacksmith ang mga ganoon kahahalagang bagay nang hindi ipinapaalam sa elder ng pamilya nito. Sinabi ni Zhu Nayan na imbis na siya raw ang gumawa ay ipapakilala na lang daw niya si Zofan sa isang mahusay na Grandmaster Blacksmith. Naisip ni Zhu Nayan na kapag ginamit niya raw ang mga dalang materyales ni Zofan at nakagawa siya ng isang sandata, ay magiging Grandmaster Blacksmith na raw agad siya. Pero napakaliit nga lang daw ng tsansa niyang magtagumpay kapag siya lang ang gumawa nito. Pabor man daw sa kanya ang pagkakataong ito pero ayaw niya raw gamitin sa ganoong paraan ang mga mahalagang items na dala ni Zofan. Sinabi ni Zhu Nayan sa ating bida na kahit nga raw hindi siya isang amateur blacksmith at malaki ang tiwala niya na magagawa niyang makagawa ng isang A-rank weapon, ay kakailanganin pa rin daw niya na naroon mismo ang expert na pumatay sa mga A-rank monsters na pinagkuhanan ng mga materyales. Kapag wala nga raw ito ay malaki ang tsansa na hindi siya magtagumpay at masasayang lang ang mga mahalagang materyales na kanyang gagamitin. Pinayuhan ni Zhu Nayan si Zofan na magpagawa na lang daw ito sa isang Grandmaster Blacksmith at nang sa ganoon ay mas malaki ang tsansa nito kahit na wala pa doon ang mismong pumatay sa mga halimaw. Sinabi ni Zofan sa kanyang sister Nayan na dahil nga raw nagpunta siya doon na dala ang mga materyales para magpagawa ng sandata, hindi ba raw sumagi sa isip nito na baka siya mismo ang pumatay sa dalawang A-rank monster kung saan ang galing ang mga dala niyang materyales. Nagulat naman si Zhu Nayan sa sinabi sa kanya ni Zofan, pero agad niya rin itong kinontra dahil napaka-imposibleng araw nito. Nagtanong si Zofan kay Zhu Nayan kung paano nga raw ito naging imposible, kung ang elder nga raw ng kanyang angkan ang pumatay sa mga A-rank monster, tingin ba raw nito ay hahayaan ang kanyang elder na dalhin niya sa labas ang mga ganoon kahahalagang materyales. Sinabi ni Zhu Nayan na tama nga raw si Zofan, kahit nga raw sa mga War God family ay hindi na mga ito hahayaan na ipadala lang sa kanilang junior ang mga ganoong klase ng A-rank materials. Binanggit din ni Zhu Nayan na napakabata pa nga raw ng ating bida, pero iginigiit nga raw nito na siya mismo ang pumatay sa dalawang A-rank monster. Sumagot naman si Zofan nang hindi niya lang daw ito nagawa ng mag-isa, napatay nga raw niya ang dalawang A-rank monster sa tulong ng mga expert na kanyang nakasama. Pero bilang siya nga raw ang may pinakamaraming naiambag sa pagkakapatay ng mga A-rank monster, malamang nga raw ay magagawa niyang pigilan ang nagwawalang aura nito. Naisip ni Zhu Nayan na halos napaka-imposible nga raw na si Zofan ang may pinakamalaki ang nagawa sa pagkakapatay ng mga A-rank monster, mas lalo nga raw itong hindi kapanipaniwala dahil sa napakabata pa nito. Naisip din ni Zhu Nayan na ang ganoon nga raw kabata na prodigy ay dapat sikat na ngayon sa kanilang bansa. Nagtataka siya kung bakit nga raw hanggang ngayon ay hindi pa rin niya nababalitaan ang pangalan ni Zofan, napapaisip siya kung itinatago lang ba raw ng mga kapamilya ni Zofan ang totoo nitong lakas para protektahan ito sa mundo. Sumagi rin sa isip ni Zhu Nayan na kung papasok nga raw siya sa isang arranged marriage, kung si Zofan daw ang makakatuwang niya ay hindi na raw siya makakaramdam pa ng pagkasuklam. Tinawag ni Zofan ang kanyang big sis na si Zhu Nayan, dahil napansin niya na bigla na lang itong namula at tumahimik. Agad na sinabihan ni Zhu Nayan ang kanyang sarili na ano ba raw ang mga pumapasok na ito sa kanyang utak, huwag nga raw siyang mag-isip ng kung ano-ano at gamitin na raw niya ang pagkakataong ito para magawa na niyang makaakyat sa pagiging isang Grandmaster Blacksmith. Matapos matauhan ay sinabi na ni Zhu Nayan na dahil nga raw sinasabi ni Zofan na siya mismo ang pumatay sa mga halimaw, tinatanggap na raw niya ang pagpapagawa nito ng sandata. Huminga ng malalim si Zhu Nayan upang mawala ang kanyang pamumula at nang maging malinaw na ang kanyang isipan. Matapos noon ay tinawag na niya si Zofan, sinabi niya dito na sumunod nga raw ito sa kanya. Shoutout kay Idol Finder at Teting Matigas sa pagbibigay ng tig 50 stat points. Maraming salamat po. Nagtungo ang dalawa sa kwarto na may numerong 48, dito gagawin ni Zhu Nayan ang sandata na ipinapagawa ni Zofan. Namangha ang ating bida noong makita nito ang laman ng smithy ng Zonglin Trade Center, napakalaki nga raw ng kalamangan nito kung ikukumpara niya ito sa smithy ng Jiangbei Trade Center. Matapos makapagtingin-tingin ay nagtanong na si Zofan sa kanyang sister Nayan kung doon ba raw nito gagawin ang kanyang sandata.
Sumagot naman si Zunayan ng tama nga raw ito, pero hindi raw siya maaaring gumamit ng isang simpleng forging table kapag gagawa siya ng isang A-rank weapon. Inalis ni Zunayan ang nakalagay na tela sa isang forging table, sinabi niya kay Zofan na ito nga raw ang forging table na kayang gumawa ng isang A-rank weapon. Sinabi ni Zofan na mukhang kakaiba nga raw ang forging table na ito, halos nararamdaman na nga raw niya ang init ng mga malalakas na sandata na dating ginawa sa kagamitang ito. Ibinahagi ni Zunayan na ito nga raw ang forging table na ginagamit noon ng kanyang ama bago ito namatay. Nagulat si Zofan noong malaman nito na isa rin palang blacksmith ang ama ni Zunayan, at doon ay naalala ng dalaga ang mga huling panahon na kasama niya ang kanyang ama. Humingi ng tawad noon ang ama ni Zunayan dahil halos araw-araw daw niyang inilalaan ang kanyang oras sa kanyang trabaho na pagiging isang blacksmith, dahil nga raw doon ay napabayaan na niya ang kanyang mag-ina. Sinabi rin ng ama ni Zunayan na sana nga raw ay magamit ito ng maayos ng kanyang anak dahil ito lang daw ang mahalagang bagay na kanyang maiiwanan. Bago pa man lumubha ang sakit ng ama ni Zunayan ay ipinamana na nito sa kanyang anak ang ginagamit nitong forging table. Sinabi nito na mas mataas nga raw ang potensyal ni Nayan sa blacksmithing kaysa sa kanya, at dahil nga raw mahal na mahal din ito ang paggawa ng mga kagamitan, balang araw ay magagawa nga raw siya nitong lampasan. Sinabi rin ng ama ni Zunayan na ang forging table lang daw na ito ang tanging kayamanan na maaari niyang maibigay sa kanyang anak. Nakakapanghinayang nga raw dahil hindi na niya mismong masasaksihan ang araw na magiging isang Grandmaster Blacksmith ang anak niyang si Zunayan. Umiyak ng sobra si Zunayan noong mamaalam na sa mundo ang kanyang ama. Ito rin ang isa sa naging inspirasyon niya kaya siya nagsikap na maging isang magaling at mahusay na blacksmith. Sinabi ni Zunayan na ang ama nga raw niya ang pinakamahusay na blacksmith sa loob ng kanilang angkan, at hanggang ngayon ay kinikilala pa rin daw ito bilang naging pinakabatang Grandmaster Blacksmith sa buong kasaysayan. Sinabi rin ni Zunayan sa ating bida na nakakalungkot nga raw at noong bata pa lang siya ay pumanaw na agad ang kanyang ama nang dahil sa isang malubhang sakit. Ang forging table nga raw na ipinakita niya ay ang mana na iniwan sa kanya ng kanyang ama. Ibinahagi rin ni Zunayan na inakala nga raw niya na hindi na siya magkakaroon ng oportunidad na gamitin ang forging table na ito sa paggawa ng isang A-rank weapon, sino nga raw ang mag-aakala na ngayong araw na siya mabibigyan ng pagkakataon. Matapos makinig sa kwento ni Zunayan, ay ipinaubaya na ni Zofan sa kanyang big sis ang paggawa ng kanyang A-rank weapon. Sinabi ni Zunayan na wag nga raw mag-alala si Zofan dahil ibibigay nga raw niya ang lahat ng kanyang makakaya. Matapos noon ay sinabi na ni Zunayan na uumpisahan na nga raw niyang hulmahin ang katawan ng ipinapagawang sandata ni Zofan. Bago pa man magsimula si Zunayan ay kinuha ni Zofan ang ginagamit niyang sandata na wind slasher. Nagtanong siya kay Zunayan kung maaari ba raw nitong isama ang sandata niyang ito sa hulma ng gagawin nitong A-rank weapon. Sinabi ni Zunayan na nakakamangha nga raw ang halaga ng pinsala na nakayang masalo ng sandata na ito. At kapansin-pansin rin daw na halos paubos na ang kapangyarihan na nagmumula sa nakakabit ditong monster core. Dahil sa mga naobserbahan ni Zunayan, napatanong ito kay Zofan kung ito ba raw ang sandata na ginamit niya para patayin ang dalawang A-rank monster na pinagkuhanan nito ng mga materyales. Sumagot naman si Zofan ng tama nga raw si Zunayan, ito nga raw ang sandata na nakasama niya simula pa lang noong maging isa siyang warlord. Sinabi rin ni Zofan na gusto nga raw niyang isama ang espada na ito sa bago niyang sandata, para manatili pa rin ito sa kanya sa panibagong anyo at nang makasama niya ulit ito sa pakikipaglaban sa kanyang mga kalaban at sa mga malalakas na halimaw. Pumayag si Zunayan sa hinihiling ni Zofan, gagamitin nga raw niya ang hulma ng wind slasher sa bagong katawan ng sandata na kanyang gagawin. Matapos noon ay sinimulan na ni Zunayan ang katawan ng A-rank weapon na ipinapagawa ng ating bida. Ginamit niya ang dala ni Zofan na A-rank monster armor para igaya sa hulma ng wind slasher ang ginagawa niyang bagong sandata. Naisip ni Zunayan na hindi niya raw akalain na ganoon pala kahirap ang gumawa ng isang katawan o sword core ng isang A-rank weapon. Lagi nga raw dumudulas ang kanyang kamay habang ipinangpupukpok niya ang kanyang forging hammer. Napansin ni Zofan na pinagpapawisan ng sobra si Zunayan, mukhang nahihirapan nga raw ito sa paggawa ng kanyang Starfall equipment. Dahil doon ay sinabihan ni Zofan ang kanyang big sis na si Zunayan na bakit nga raw hindi muna ito magpahinga. Sumagot naman si Zunayan nang hindi nga raw siya maaaring magpahinga dahil maaapektuhan nito ang pagbubuo sa ginagawa niyang sword core.
Naisip ni Zunayan na kahit nga raw nahihirapan siya ay kailangan niya raw itong tiyagain para maging maganda ang kalalabasan ng gagawin niyang sandata. Humiling din siya sa kanya ama na sana raw ay tulungan at gabayan siya nito para matagumpay niyang magawa ang binubuo niyang sword core ng isang A-rank weapon. Sa pagtitiyaga at pagpupursige ni Zunayan ay matagumpay nga nitong nabuo ang sword core ng A-rank Starfall sword ng ating bida. Sinabihan ng nanginginig na si Zunayan ang ating bida na bilisan na raw nito, kailangan na nga raw agad nitong ilagay sa espada ang A-rank monster core na dala nito. Agad na nagmadali si Zoufan para gawin na ang pangwakas na hakbang sa pagbuo ng isang Starfall equipment. Ipinasok ni Zoufan sa loob ng isang bilog na hulma ang inihanda niyang A-rank monster core. Napatalsik at nabitawan ni Zunayan ang hawak nitong espada noong bigla na lang lumakas ang kapangyarihan na tinataglay nito. Mabuti na lang at nasalo agad ni Zoufan ang kanyang espada at ang patumbang si Zunayan. Sinabi ni Zoufan sa kanyang sister Nayan na doon na raw muna ito sa likuran dahil baka raw masaktan pa ito, ipaubaya na nga raw nito sa kanya ang pagpigil sa nagwawalang aura ng monster core. Sa pagdaan ng bawat segundo ay mabilis na nabuo ang nagwawalang aura ng monster core, doon ay nabuo ang isang anino na kasing anyo ng giant black hydra. Sinabi ng nanunood na si Zunayan na nagtataglay nga raw ng nakakakilabot na halaga ng kapangyarihan ang monster core na ito, napaisip din siya na ganoon nga raw pala ang lakas ng isang A-rank monster core. Habang pinipigilan ng ating bida ang nagwawala at natitirang aura ng giant black hydra, ay napapaisip naman si Zunayan kung talaga bang nakipaglaban si Zoufan sa ganoon kalakas na halimaw. Naisip niya rin na sana nga raw ay mapigilan ni Zoufan ang aura ng halimaw ng mag-isa lang ito. Habang tumatagal ay lumalakas ang aura na nararamdaman ni Zunayan, napapaisip siya kung talaga bang kay Zoufan nagmumula ang kapangyarihang ito. Habang lumalabas ang nagwawalang aura ng giant black hydra ay naisip ni Zoufan na ganoon daw pala ang lakas ng isang A-rank monster core, hindi nga raw pala biro ang magpaamo nito. Sa kasalukuyan niyang araw lakas ay mahihirapan siyang tumalo ng isang A-rank monster, pero marahil ay wala naman daw siyang magiging problema pagdating sa pagpigil sa nagwawalang aura ng isang A-rank monster core. Agad na ginamit ni Zoufan ang sarili niyang lakas para pigilan at ikulong ang nagwawalang aura ng giant black hydra. Namangha si Zunayan dahil malapit na nga raw magtagumpay si Zoufan, napansin niya rin na ang lakas na inilalabas ng ating bida ay lakas nga raw ng isang intermediate warlord, napapaisip siya kung paano raw ito naging posible. Noong nagkakilala nga raw sila sa Jiangbei City ay halos malapit pa lang ang lakas nito sa Advanced Starfall Warrior stage. Hindi pa nga raw ganoong katagal ang lumilipas pero nagawa na raw agad nitong maging isang intermediate warlord, kaya raw pala nakakasali na ito sa pagpatay sa mga A-rank monsters. Natutuwa na ang ating bida dahil malapit na nga raw niyang mapigilan ng buo ang aura ng monster core, ipapanganak na nga raw ang kanyang A-rank Starfall sword. Maayos na sana ang lahat pero bigla na lang nagkaroon ng problema. Nagpumiglas ulit ang nagwawalang aura ng giant black hydra, bukod pa doon ay may lumabas din na isa pang panibagong nagwawalang aura. Hindi makapaniwala si Zunayan sa kanyang nasasaksihan, napagkita nga rin daw doon ang aura ng isa pang A-rank monster. Bukod sa giant black hydra ay nagpakita na rin ng nakakakilabot at nagwawalang aura ng blue armored winged scorpion. Pero mas lalo pang nagulat ang ating bida sa mga sunod na nangyari. Habang nakatingin sa itaas ay sinabi ni Zunayan na hindi niya raw akalain na matagumpay na magsasama ang aura ng dalawang magkaibang klase ng A-rank monster. Pero agad ding naalala ni Zunayan na alam na niya nga raw kung ano ang nangyari, natatandaan niya nga raw na may naikwento dati sa kanya ang kanyang ama tungkol sa ganoong pangyayari. Sa paglabas ng aura ng dalawang malalakas na halimaw ay nakaramdam ng hiya si Zunayan. Nahihiya ito dahil noong una ay hindi niya nga raw agad pinaniwalaan si Zoufan. Hindi niya nga raw akalain na totoo pala ang sinabi nito na kabilang siya sa mga pumatay sa mga A-rank monster na pinagkuhanan niya ng mga dinala niyang materyales.